perpekto. Iyon ang salitang laging pumapasok sa isip ni Eliana tuwing pinagmamasdan niya ang kanyang asawang si Gabriel. Kahit sa pagkakataong ito, habang mahimbing itong natutulog sa kanilang tabi, ang anyo nito ay parang isang obra maestrang maingat na nililok ng mga anghel. Ang bahagyang pagbuka ng mga labi nito, ang payapang paghinga, ang pagkurba ng mahahabang pilik mata sa makinis nitong pisngi. 5 taon na silang kasal, ngunit ang kilig na nararamdaman niya ay parang kahapon lang sila unang nagkakilala. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa pagkakahiga. Maingat na huwag gumawa ng anumang ingay na makakagising dito. Isinuot niya ang kanyang sutlang roba at lumapit sa malaking bintana ng kanilang silid. Tanaw ang mga kumikinang na ilaw ng alabang mula sa kanilang mansyon. Bukas na ang kanilang ika-5 anibersaryo. Isang grandeng selebrasyon ang inihanda niya. Isang pagpapatunay sa buong mundo kung gaano sila kapalad sa isa't isa. Ang lahat ay nakaplano na, mula sa pinakamaliit na detalye ng mga bulaklak hanggang sa listahan ng mga importanteng bisita. Gusto niyang maging perpekto ang lahat para sa perpekto niyang asawa. Naalala niya ang pag-uusap nila kaninang hapunan. "Are you excited, mahal?" tanong ni Gabriel habang hawak ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ang nangiti nito ay kayang tunawin ang kahit anong pagdududa sa mundo. "Sobra," sagot niya. "I just want everything to be perfect for us." "Everything is already perfect because I have you, Eliana." Bulong nito, bago siya halikan ng buong tamis. Napangiti si Eliana sa alaalang yon. Marahil ay dala lang ng sobrang pagkasabik kaya hindi siya makatulog ngayong gabi. O marahil ay dahil sa dami ng mga iniisip para sa party bukas. Bumalik siya sa isip nang maalala ang video call nila kanina ng kanyang biyenan. Si Doña Corazon Reyes, isang babaeng iginagalang sa alta sosyedad, kilala sa pagiging relihiyosa at mapagkawang-gawa. "Ija, I saw the final preparations. It's magnificent." Puri nito mula sa screen ng kanyang tablet. "You truly are the best daughter-in-law anyone could ask for. You make my son so happy and you make our family look so good." "Salamat po, Mama," sagot ni Eliana, at ang init sa kanyang puso ay totoo. Itinuring siyang tunay na anak ni Doña Corazon mula pa noong una. Maging ang pinsan niyang si Isabel, na ampon na rin ang turing niya, ay abot-abot ang tulong. Si Isabel ang kasama niyang pumili nang isusuot niyang napakagandang pulang bestida. "Bagay na bagay sa'yo, Ate Eli," sabi nito kanina habang sinusukat niya ang damit. "Para kang reyna, siguradong mas lalong mai-in-love sa'yo si Kuya Gabriel." Niyakap siya nito ng mahigpit, isang yakap na puno ng pasasalamat. Siya ang kumupkop kay Isabel nang maulila ito at itinuring niya itong parang tunay na kapatid. Oo. Perpekto ang lahat. Perpekto ang kanyang buhay. Bumalik siya sa tabi ng kama at muling pinagmasdan si Gabriel. Ngunit sa kanyang pagmamasid, isang bagay ang umagaw sa kanyang pansin. Ang cellphone ni Gabriel, na laging naka-silent mode tuwing gabi, ay umilaw sa ibabaw ng bedside table. Hindi niya ito pinansin sa una. Marahil ay isang notification lang mula sa isang app. Ngunit muli itong umilaw at sa pagkakataong yon, nasulyapan niya ang isang preview ng mensahe sa lock screen mula sa isang numerong hindi nakasave sa contacts nito. Dahil sa kuryosidad na hindi niya maintindihan, dahan-dahan niyang inabot ang telepono. Hindi niya ugaling pakialaman ang gamit ng asawa. Ang tiwala niya dito ay buong-buo. Ngunit may kung anong puwersa ang nag-udyok sa kanya na basahin ang mensahe. Ang kanyang paghinga ay biglang bumigat. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginig habang hawak ang malamig na metal ng telepono. Binasa niya ang mga salita sa screen. Iisang maikling tanong lang yon, ngunit sapat na para magpatigil sa pag-ikot ng kanyang perpektong mundo. Nakatulog na ba ang dragon? Nag-init ang kanyang mga tainga. Ang tibok ng kanyang puso ay biglang bumilis. Dumadagundong sa kanyang dibdib
na parang isang tambol na nagbabadya ng panganib. Dragon? Sino ang dragon? Siya ba? Bakit siya tatawaging dragon? Tinitigan niyang muli ang numero. Pilit inaalala kung kanino yon. Ngunit wala. Isang estranghero ang nagtatanong sa kanyang asawa kung tulog na ba siya, gamit ang isang bansag na puno ng pang-iinsulto. Ang init na kanina'y nararamdaman niya sa kanyang puso ay biglang napalitan ng nanunuot na lamig. Isang lamig na gumapang mula sa kanyang tiyan pataas sa kanyang lalamunan. Napatingin siya sa payapang mukha ni Gabriel at sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, isang maliit na lamat ang nagsimulang mabuo sa perpektong larawan na kanyang iniingatan. Ang umaga ay dumating na parang isang magnanakaw, tahimik at hindi namamalayan. Ngunit para kay Eliana, ang bawat sinag ng araw na tumatagos sa bintana ay parang isang matulis na karayom. Ginigising ang bawat himaymay ng kanyang diwa sa masakit na katotohanang naghihintay. Walang isang segundo siyang nakatulog. Ang mga salitang, "Nakatulog na ba ang dragon?" ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Ngunit nang imulat ni Gabriel ang kanyang mga mata, isang matamis na ngiti ang isinalubong ni Eliana sa kanya. Isang ngingiting pinraktis niya buong gabi sa harap ng salamin. "Good morning, mahal! Happy anniversary!" Bati ni Gabriel, ang kanyang boses ay malambing pa rin at niyakap siya ng mahigpit. "Happy anniversary!" tugon ni Eliana at ipinikit ang kanyang mga mata. Pinipigilan ang nagbabadyang mga luha. Ang yakap na dating nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay ngayon parang rehas na bakal na kumukulong sa kanya. Bumangon sila at sabay na naghanda para sa araw na yon. Ang bawat kilos ni Eliana ay kalkulado. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig habang ipinagtitimpla niya ng kape si Gabriel. Ang kanyang boses ay hindi pumipiyok habang tinatanong niya ito tungkol sa mga plano nito sa opisina bago ang party mamayang gabi. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isang bagong Eliana ang nabubuhay, isang babaeng mapagmatiyag, isang babaeng naghahanap ng mga siwang sa perpektong pader na kanilang itinayo. "I might be a little late from the office, mahal. May bigla ang meeting lang with a new client," sabi ni Gabriel habang inaayos ang kanyang kurbata. Dati, tatanguan niya lang ito nang may pag-unawa. Ngayon, ang bawat salita nito ay dumadaan sa isang masusing pagsusuri sa kanyang isip. Bigla ang meeting o baka naman ibang pakikipagkita? "Okay, mahal. Just be there before our guests arrive," sabi niya at inabot ang briefcase nito. "Ingat ka." Nang marinig na niya ang ugong ng sasakyan ni Gabriel papalayo, doon lamang niya hinayaang bumagsak ang kanyang mga balikat. Ang ngiti sa kanyang labi ay naglaho, napalitan ng isang malamig at determinadong ekspresyon. Hindi siya iiyak, hindi siya magwawala. Ang kailangan niya ay katotohanan. Ang unang hakbang niya ay ang opisina sa kanilang bahay. Binuksan niya ang kanyang laptop at nag-log in sa online banking account nila. Habang naglo-load ang page, ang puso niya ay kumakarera. Sinuri niya ang mga hululing transaksyon sa kanilang joint credit card, mga pamilyar na pangalan, grocery, department store, bayad sa kuryente. At pagkatapos, isang pangalan ang nakakuha ng kanyang pansin. Lacer Fine Dining, isang malaking halaga. Last week, kumunot ang kanyang noo. Hindi sila kailanman kumain doon. Isa yung mamahalin at romantikong restaurant na madalas itampok sa mga magazine. Isang lugar na para sa mga espesyal na okasyon. Bakit may ganoong transaksyon doon? At bakit hindi niya alam? Isinulat niya ang petsa at ang halaga. Ito ang unang piraso ng ebidensya. Ang kanyang isipan ay mabilis na nagtrabaho. Kailangan niya ng mas marami pa. Habang nag-iisip, napako ang kanyang tingin
sa itim na leather briefcase ni Gabriel na naiwan nito sa isang silya. Minsan, kapag nagmamadali, iyon ang ginagamit nito sa halip na ang laging daladala. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isip. Isang ideyang mapanganib, ngunit kailangan niyang gawin. Kumuha siya ng isang baso ng malamig na kape mula sa kusina. Huminga siya ng malalim at naglakad pabalik sa opisina. Sa kanyang pagdaan sa tapat ng silya, sinadya niyang matapilok. Ang kape ay tumalsik mula sa baso, bumuhos sa ibabaw ng briefcase. "Oh my gosh!" sigaw niya sa sarili, kahit walang ibang nakakarinig. Mabilis niyang kinuha ang briefcase at dinala sa mesa. Binuksan niya ito sa pagkukunwaring pupunasan at tutuyuin ang loob. Mga dokumento, isang planner, mga ballpen, at sa isang maliit na bulsa sa gilid, may naramdaman siyang matigas. Kinuha niya ito. Isang susi. Ngunit hindi ito ordinaryong susi. Hindi ito susi ng bahay o ng opisina. Ito ay isang itim na keycard, makinis at walang anumang nakasulat maliban sa isang maliit na logo na hindi niya kilala. Tinitigan niya ito ng matagal. Sinasaulo ang bawat detalye. Mabilis niya itong kinuna ng litrato gamit ang kanyang telepono at maingat na ibinalik sa bulsa. Tinapos niya ang paglilinis, sinisiguradong walang anumang bakas na pinakialaman niya ito. Ngunit hindi pa siya tapos. Ang pinakamalaking hakbang ay gagawin niya ngayon. Alam niyang mayroong bagong laptop si Gabriel na ginagamit para sa mga personal na bagay. Habang ito ay naliligo kaninang umaga, narinig niya itong nagsabi na iiwanan muna niya iyon sa bahay dahil dadalhin niya mamaya sa party para sa isang presentation. Ito na ang kanyang pagkakataon. Matapos ang mabilis na paghahanap online, nag-download siya ng isang kilalang tracking software, isang program na kayang i-monitor ang bawat keystroke at i-record ang bawat website na binibisita. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang isinasagawa ang instalasyon. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Paano kung biglang bumalik si Gabriel? Ngunit sa loob ng ilang minuto, tapos na. Ang software ay nakatago, hindi makikita, at tumatakbo na sa background. Isinara niya ang laptop at ibinalik ito sa eksaktong pwesto kung saan niya ito natagpuan. Maghapon siyang naging abala sa pag-aasikaso ng mga huling detalye para sa party. Naging abala siya sa pagsagot sa mga tawag, sa pag-welcome sa mga caterer, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Nang dumating ang gabi at wala pa si Gabriel, umupo siyang muli sa harap ng kanyang laptop. Binuksan niya ang isa pang file na kanyang pinag-aaralan, ang GPS history ng kanilang sasakyan na nakasync sa kanilang family cloud account. Sinimulan niyang suriin ang mga nakaraang linggo. Ang mga ruta ay pamilyar, mula sa bahay papuntang opisina sa Makati, sa bahay ni Doña Corazon, sa Forbes Park, sa golf club tuwing Sabado, paulit-ulit. Normal, hanggang sa may nakita siyang isang pattern, isang address na laging lumilitaw, lalo na sa gabi, sa mga oras na sinasabi ni Gabriel na nasa late meeting ito. Isang address sa Taguig, hindi ito opisina. Hindi ito bahay ng isang kliyente na kilala niya. Hinanap niya ang address sa internet. Ang mga larawan na lumabas ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang nagtataasang gusali ng isang mamahaling kondominium. Isang lugar na kilala sa pagiging pribado at eksklusibo. At ang address na yon ay binisita ng sasakyan ni Gabriel ng 5 beses sa nakalipas na 2 linggo. Tinitigan ni Eliana ang screen. Ang mga kumikinang na larawan ng kondominium ay parang nanunuya sa kanya. Ang susi, ang restaurant, ang paulit-ulit na address. Ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo at ang larawang lumalabas ay isang bangungot na hindi niya kailanman pinangarap. Ang gabi ng kanilang anibersaryo ay papalapit na, ngunit para kay Eliana, ang oras ay tila tumigil sa pag-ikot. Hawak ang address ng kondominium sa Taguig, ang larawan ng itim na keycard,
At ang resibo mula sa laser, ang kanyang puso ay naging isang pirasong yelo sa loob ng kanyang dibdib. Ang pagdududa ay isa ng halimaw na hindi na kayang patahimikin. Kailangan niya itong harapin. Nagpaalam siya sa mga kasambahay na may pupuntahan lang siyang mahalagang aasikasuhin para sa party. Isang kasinungalingan. Ang totoo, may pupuntahan siyang isang libing, ang posibleng libing ng kanyang tiwala at ng kanyang perpektong mundo. Habang nagmamaneho siya patungong Taguig, ang bawat pagpihit ng manibela ay isang pakikipaglaban sa sarili. Isang boses sa kanyang isip ang sumisigaw na bumalik na siya. Huwag mo nang alamin, Eliana. Baka hindi mo kayanin. Manatili ka sa iyong perpektong buhay. Ngunit may isa pang boses, mas mahina, ngunit mas matatag ang bumubulong. Kailangan mong malaman ang totoo. Karapatan mong malaman. Ang mga ilaw ng syudad na dating nagbibigay sa kanya ng saya ay tila mga matang mapanghusga ngayon. Pakiramdam niya ay isa siyang estranghero, isang multo na naglalakbay sa isang pamilyar na lugar. Para siyang magnanakaw sa sarili niyang buhay, naghahanap ng isang bagay na ayaw naman talaga niyang makita. Nang marating niya ang nagtataasang gusali, ipinarada niya ang sasakyan sa malayo. Ilang minuto siyang nakaupo lang doon, pinagmamasdan ang eleganteng lobby. Ang kanyang paghinga ay mababaw, ang kanyang mga kamay ay nanlalamig. Ngunit ang imahe ng text message, nakatulog na ba ang dragon? Ang nagbigay sa kanya ng huling tulak na kailangan niya. Buong tapang siyang bumaba ng sasakyan. Naglakad siya papasok sa lobby. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang security guard ay tumingin sa kanya. Ngunit ang suot niyang mamahaling damit at ang kanyang kumpiyansa na pilit niyang ipinapakita ay sapat na para hindi siya tanungin. Sumakay siya sa elevator. Habang paakyat ito, tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Isang babaeng nakasuot ng maskara ng katahimikan, ngunit sa likod ng mga mata nito ay nag-aalab ang isang digmaan. Bumukas ang pinto ng elevator sa ika-25 palapag. Ang hallway ay tahimik, nababalot ng mamahaling carpet na sumisipsip sa tunog ng kanyang mga yapak. Nahanap niya ang unit number, Unit 25B. Huminto siya sa tapat ng pinto at ang kanyang puso ay halos umakyat sa kanyang lalamunan. Ito na yon, ang punto kung saan wala nang balikan. Nanginginig ang kamay na kinuha niya mula sa kanyang pitaka ang susi mula sa briefcase ni Gabriel. Sa isip niya, umaasa pa rin siya. Nagdarasal na sana ay mali siya. Na sana ay hindi ito gagana. Na sana ay isa lang itong malaking pagkakamali. Itinapat niya ang susi sa sensor ng pinto. Isang mahinang beep ang kanyang narinig, na sinundan ng isang malakas na click ng pagbukas ng seradura. Ang tunog na yon, ang pumatay sa huling piraso ng pag-asa sa loob niya. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Sumalubong sa kanya ang isang amoy ng pabango na pamilyar, napakapamilyar, ngunit hindi niya agad matukoy kung saan niya iyon naamoy. Hindi ito ang kanyang pabango, hindi rin ito ang pabango ni Doña Corazon. Ang katahimikan sa loob ng unit ay nakakabingi. Humakbang siya papasok at ang pinto ay marahang sumarado sa kanyang likuran. Ang mahinang click nito ay parang isang hatol na iginawad. Iginala niya ang kanyang paningin. Ang sala ay maliit ngunit elegante. Pinalamutian ng mga modernong kasangkapan. Hindi ito magulo, pero halatang may nakatira. Sa ibabaw ng sofa, may nakasabit na isang sutlang alampay na kulay krema. Sa coffee table, may 2 kopita ng alak. Ang isa ay may bakas pa ng pulang lipstick sa gilid. Ang bawat bagay na nakikita niya ay isang suntok sa kanyang sikmura. Ang bawat ebidensya ay isang patalim na sumusugat sa kanyang puso. Ito ang pugad ng kanyang asawa. Ang pugad nila ng kanyang babae. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Dinala siya nito
patungo sa nag-iisang silid tulugan. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Sa isang iglap, gusto niyang tumalikod at tumakbo palayo, bumalik sa kanyang mansyon sa Alabang at magpanggap na ang lahat ng ito ay isang masamang panaginip. Ngunit alam niyang huli na ang lahat. Kailangan niyang tapusin ang kanyang sinimulan. Tinulak niya ang pinto. Ang amoy ng pamilyar na pabango ay mas matindi sa loob ng silid. Ang kama ay maayos, ngunit ang kumot ay bahagyang gusot na parang may bagong bumangon mula rito. Sa isang silya sa sulok, may nakasampay na isang damit. Isang simpleng puting bestida na pamilyar din sa kanya. Ngunit ang kanyang mga mata ay napako sa isang bagay sa ibabaw ng bedside table, sa tabi ng kama, kung saan natutulog ang kanyang asawa kasama ang ibang babae. Isang kwadrong pilak, ngunit ito ay nakataob. Parang isang magnet, hinila siya nito palapit. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ang kanyang paghinga ay mababaw at putol-putol. Nang marating niya ang tabi ng kama, tinitigan niya ang likod ng kwadro. Bakit ito nakataob? Dahil ba ayaw ng babae na makita ang larawan habang natutulog? O dahil ayaw ni Gabriel na makita ito? Nanginginig ang kanyang kamay nang abutin niya ito. Malamig ang metal sa kanyang balat, kasing lamig ng yelong bumabalot ngayon sa kanyang puso. Inangat niya ito. Ang bigat nito ay parang bigat ng buong mundo. Pumikit siya ng mariin. Huminga siya ng malalim, pinipilit na patatagin ang sarili para sa kung anuman ang kanyang makikita. At dahan-dahan niya itong itinihaya. Ang ngiti sa larawan ay kasing tamis ng pulot. Ang mga matang kumikinang ay puno ng saya. Ang babaeng nakangiti. Ang babaeng mahigpit na kayakap ng kanyang asawa sa isang dalampasigan habang lumulubog ang araw ay si Isabel, ang kanyang pinsan, ang kanyang itinuring na kapatid. Nabitiwan ni Eliana ang kwadro. Ang tunog ng paglagapak nito sa sahig na gawa sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng silid. Isang tunog na kasabay ng pagbasag ng kanyang puso sa 1,000 piraso. Napaurong siya, napasandal sa pader, na parabang ang sarili niyang mga binti ay hindi na kayang suportahan ang bigat ng kanyang katawan. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Sinubukan niyang huminga, ngunit walang pumapasok. Hindi. Ang tanging salitang lumabas sa kanyang mga labi, isang bulong na halos hindi marinig. Hindi maaari. Tinitigan niya ang nahulog na larawan sa sahig. Si Gabriel, ang kanyang Gabriel, ay nakatingin kay Isabel sa paraang dati ay sa kanya lang nito ginagawa. Isang tingin na puno ng pagsamba, ng pagmamahal, ng pangako. At si Isabel, ang kawawang ulila na kanyang kinupkop at minahal, ay nakatingala dito na may parehong pagsinta. Sila ay isang perpektong larawan ng pag-ibig, isang kasinungalingan na nabuo sa likod ng kanyang mga mata. Bigla, ang lahat ay nagkaroon ng kahulugan sa isang masakit at nakakasukang paraan. Ang pamilyar na pabango, iyon ang pabango ni Isabel, ang pabango na ibinigay pa niya rito noong kaarawan nito, ang puting bestida sa silya. Naalala niya, isinuot iyon ni Isabel noong 1 linggo, noong sinabi nitong makikipagkita lang sa mga kaibigan sa kolehiyo. Ang mga salita ni Isabel, para kang reyna, Ate Ili. Siguradong mas lalong mai-inlove sa'yo si Kuya Gabriel. Ang mga salitang iyon na dati nagdulot sa kanya ng saya ay ngayon parang mga punyal na paulit-ulit na itinarak sa kanyang likod. At ang text message, ang nakakainsultong text message. Nakatulog na ba ang dragon? Ang dragon ay siya. Siya na nagbigay ng tahanan, pagmamahal at pamilya sa ahas na palihim niyang inalagaan. Isang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tawang walang saya, walang buhay. Isang tawa na puno ng sakit, ng pait, ng pagkaunawa sa katotohanang
Siya ay naging isang tanga. Ang buong buhay niya, ang perpektong mundong ipinagmamalaki niya, ay isang malaking entablado. At siya, si Eliana Santos Reyes, ang bida na walang kamalay-malay sa napakasakit na katotohanan. Dahan-dahan siyang napaluhod sa sahig. Ang mga mata ay nakatitig pa rin sa larawan. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimulang bumagsak. Hindi maingay, hindi marahas, kundi tahimik na mga patak ng lason. Bawat isa ay naglalaman ng bigat ng isang durog na tiwala at isang wasak na puso. Hindi ito ang katotohanang hinahanap niya. Ito ay isang bangungot na higit pa sa kanyang kayang isipin. Ang pagmamaneho pauwi mula sa Taguig ay isang malabong panaginip para kay Eliana. Hindi niya matandaan kung paano siya nakarating sa highway, kung anong mga sasakyan ang kanyang nalampasan, o kung paano niya naiwasan ang isang aksidente. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang loy, ang larawan sa kwadro, ang imahe ng dalawang taong pinakamalapit sa kanya na magkasabwat na sumisira sa kanyang buhay. Ang mga luhang pumatak sa loob ng kondominium ay natuyo na. Sa kanilang pagkatuyo, isang bagay ang tumubo sa loob niya. Hindi na ito ang malambot na sakit ng isang nasugatang puso. Ito ay isang bagay na mas matigas, mas malamig. Ito ay galit. Isang galit na hindi sumisigaw, hindi nagwawala. Isang galit na tahimik, kalkulado, at mapanganib. Nang iparada niya ang kotse sa garahe ng kanilang mansyon, huminga siya ng malalim. Pinunasan niya ang anumang natitirang bakas ng luha sa kanyang mga mata. Inayos niya ang kanyang damit, ang kanyang buhok. Sinalubong niya ang kanyang refleksyon sa rearview mirror. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang Eliana ng kahapon. Ang mga mata nito ay may kakaibang kislap. Isang kislap ng isang taong wala nang maaaring iwalan pa. Tapos na ang iyakan, sabi niya sa kanyang sarili. Simula na ng laban. Pagpasok niya sa bahay, ang masayang tawanan mula sa sala ang sumalubong sa kanya. Nakaupo roon si Gabriel, si Isabel, at si Doña Corazon na napadaan pala para kumustahin ang huling paghahanda. Sila ay parang isang perpektong pamilya, nagtatawanan sa isang kwento ni Gabriel. Nang makita siya, sabay-sabay silang napatingin. Mahal, saan ka galing? Kanina pa kita tinatawagan. Sabi ni Gabriel, tumatayo para salubungin siya. May bahid ng pag-aalala sa boses nito, isang pag-aalalang ngayon ay alam na niyang huwad. Ate Eli, ayos ka lang ba? Tanong ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng perpektong pagkukunwari. Namumutla ka. Ngumiti si Eliana. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. May inasikaso lang akong huling sorpresa para sa party. Medyo napagod lang sa biyahe. Lumapit siya at humalik sa pisngi ni Gabriel pagkatapos ay kay Doña Corazon. Good evening po, Mama. Ija, you should rest. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo, sabi ng kanyang biyenan. Ang boses ay puno ng pekeng pagmamalasakit. Ang hapunan ng gabing iyon ay ang pinakamahabang hapunan sa buhay ni Eliana. Bawat subo ng pagkain ay parang buhangin sa kanyang bibig. Ngunit pinilit niyang kumain, pinilit niyang ngumiti, pinilit niyang makipag-usap. Pinanood niya sila. Pinag-aralan niya ang bawat kilos, ang bawat sulyap. Nakita niya ang mabilis na pagtingin ni Gabriel kay Isabel nang akala nito ay hindi siya nakatingin. Nakita niya ang bahagyang pamumula ng pisngi ni Isabel nang purihin ni Gabriel ang niluto nitong dessert. Sila ay mga ahas, sumasayaw sa saliw ng kanilang mga kasinungalingan sa mismong tahanan niya. Alam niyo, biglang sabi ni Eliana, ibinababa ang kanyang kubyertos. Nakuha niya ang atensyon ng lahat. Nakausap ko kanina ang dati kong kaibigan, si Carla, na ikwento niya sa akin ang nangyari sa kanya. Nakakalungkot. Bakit anong nangyari sa kanya? Tanong ni Isabel. Ang kanyang pagkamausisa ay tila totoo. Tumingin si Eliana ng diretso sa mga mata ni Isabel. Niloko siya ng asawa niya. At ang pinakamasakit,
Ang babae ay ang sarili niyang pinsan, iyong pinsan na itinuring niyang kapatid, kinupkop at tinulungan. Nakita niya ito, isang bahagyang panginginig sa kamay ni Isabel na may hawak na baso, isang mabilis na paglunok, isang pag-iwas ng tingin, ngunit mabilis itong nakabawi. Grabe naman yon. May mga ganoong tao pala, sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Kawawa naman ang kaibigan mo, ate. Oo, sabi ni Eliana. Ang kanyang boses ay malamig. Kawawa nga siya, pero matalino ang kaibigan ko. Sinabi niya sa akin na hindi siya iiyak. Maghihintay siya ng tamang panahon. Isang katahimikan ang bumalot sa mesa. Si Gabriel ay biglang umubo. Si Doña Corazon naman ay sumingit. Napakasama ng mga ganyang kwento. Hija, huwag mo nang isipin yan. Ang mahalaga ay ang pamilya natin ay matatag at may takot sa Diyos. Ngumiti lang si Eliana. Matapos ang hapunan, nagpaalam siyang aakyat na sa silid ni Isabel para maglagay ng isang maliit na regalo para rito, isang pasasalamat sa pagtulong nito sa party. Isa na namang kasinungalingan. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit na kahon ng pabango. Ngunit sa loob ng kanyang bulsa, mayroon siyang isang maliit na bagay na mas mahalaga, isang high-tech na voice-activated recording device, kasing liit lang ng isang butones. Habang nagkukunwaring inaayos niya ang mga gamit sa ibabaw ng tokador ni Isabel, mabilis niyang idinikit ang device sa ilalim nito, sa isang lugar na hindi madaling makita. Bago siya umalis, kinausap muna niya si Doña Corazon sa telepono na nakauwi na. Mama, pwede po ba akong humingi ng payo? Sabi niya, ginagawang malungkot ang kanyang boses. Nitong mga nakaraang araw, parang may kakaiba kay Gabriel, parang may nagbago. Ano ka ba, Hija? Malaming na sagot ng biyenan. Guni-guni mo lang yan. Marahil ay stress lang siya sa trabaho. Ang mga lalaki, ganyan talaga. You have to trust your husband. Ang pagdududa ang sumisira sa isang pagsasama. Manalig ka lang sa kanya at sa Diyos. Salamat po, Mama. Tama po siguro kayo, sabi ni Eliana at ibinaba ang telepono. Ang payo ng kanyang biyenan ay ang huling pako sa kabaong ng kanyang tiwala. Nang gabing iyon, hindi siya natulog sa tabi ni Gabriel. Nagdahilan siyang masama ang kanyang pakiramdam at kailangan niyang matulog sa guest room para hindi ito mahawa. Ang totoo, hindi na niya kayang sikmurain pa na makatabi ito. Sa kalaliman ng gabi, binuksan niya ang kanyang cellphone at ikinonekta ito sa recording device. Nanatili siyang nakikinig. Halos 1 oras ng katahimikan at pagkatapos, may narinig siya. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng silid ni Isabel at ang boses nito na umiiyak habang may kausap sa telepono. Hindi ko na yata kaya. Ang bigat-bigat na sa dibdib ko. Humihikbing sabi ni Isabel. Nakikita ko si Ate Eliana. Naawa ako sa kanya. Ang bait-bait niya sa akin. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. At pagkatapos, isang boses na malamig, matigas, at walang anumang emosyon ang sumagot. Isang boses na kilalang-kilala ni Eliana. Itigil mo ang kahibangang yan, Isabel. Nag-usap na tayo tungkol dito. Ituloy mo lang. Para ito sa kinabukasan ninyo ni Gabriel. Para ito sa pamilya. Ang boses na yon. Ang boses na nag-aanyong banal sa umaga at nagpapayo sa kanya na magtiwala ay ang boses ng kanyang biyenan. Ang boses ni Doña Corazon Reyes. Ang boses ni Doña Corazon ay parang isang matulis na yelo na tumusok ng diretso sa puso ni Eliana. Hindi niya kailangang i-rewind. Bawat salita, bawat tono ng pagkukunwari at pagmamanipula ay nakatatak na sa kanyang isipan na parang mainit na bakal. Ituloy mo lang. Para ito sa kinabukasan ninyo ni Gabriel. Para ito sa pamilya. Para sa pamilya. Napatitig si Eliana sa kawalan. Ang cellphone ay nanlalamig sa kanyang kamay. Biglang-bigla, ang lahat ng kanyang naramdaman kanina.
Ang sakit ng pagkakatuklas kay Isabel, ang galit sa pagtataksil ni Gabriel, ay tila naging maliliit na alon lamang kumpara sa tsunami ng katotohanang sumampal sa kanya ngayon. Hindi ito simpleng pambababae. Hindi ito simpleng kataksilan sa pag-ibig. Ito ay isang konspirasyon, isang masalimuot na plano na pinag-isipan, inorkestra, at pinamahalaan ng babaeng tinawag niyang mama. Ang babaeng nagpapayo sa kanya na magtiwala. Ang babaeng gumagamit sa pangalan ng Diyos sa bawat pangungusap. Siya ang utak. Siya ang puppeteer. At si Gabriel at Isabel, sila ay mga papit lamang sa kanyang palabas. Isang nakakakilabot na lamig ang gumapang sa buong katawan ni Eliana. Ang galit ay napalitan ng isang bagay na mas malalim at mas nakakatakot. Isang malinaw na pagkaunawa. Naunawaan niya na ang kalaban niya ay hindi lang ang kanyang taksil na asawa. Ang kalaban niya ay ang buong pamilya Reyes, kinaumagahan, walang bakas, ng anumang emosyon sa mukha ni Eliana. Naghanda siya ng almusal, hinalikan si Gabriel sa pisngi bago ito umalis, at nginitian si Isabel na halatang may mabigat na dinadala sa kanyang mga mata. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, ang kanyang isipan ay gumagana na parang isang makina, mabilis, malamig, at walang puwang para sa pagkakamali. Nang makaalis na sila, isang tawag ang kanyang ginawa. Isang tawag sa isang numero na matagal na niyang hindi natatawagan. Isang numero na nakatago sa isang lumang business card sa pinakailalim ng kanyang drawer. Attorney Romero's Law Office. Si Eliana Santos Reyes po ito. I need to see him. It's urgent. Nang hapong iyon, sa isang tahimik na coffee shop, sa isang sulok ng Maynila na malayo sa kanilang mundo, humarap siya kay Attorney David Romero, ang matandang abogado na pinagkakatiwalaan ng kanyang yumaong ama. "Hija, Eliana, you look troubled," sabi ng abogado. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinserong pag-aalala. Walang paligoy-ligoy si Eliana. "Tito David," sabi niya, ang kanyang boses ay matatag. "I think my husband is stealing from me, from my father's inheritance." Nakita niya ang pagbabago sa mukha ng matandang abogado. Hindi pagkagulat, kundi isang malungkot na pagkumpirma. "Your father?" Nagsimulang sabihin ni Attorney Romero bago huminto at bumuntong hininga. "He had his reservations about Gabriel's ambition. He saw him as a brilliant architect, but he was always worried that Gabriel loved the idea of the Santos fortune more than he loved the Santos daughter. Ipinangako ko sa ama mo na babantayan kita." Ang mga salitang yon ay nagbigay ng lakas kay Eliana. Hindi siya nababaliw. Ang kanyang mga hinala ay may basihan. Inilahad niya ang lahat. Ang text message, ang condominium, ang credit card bill, ang pagtataksil ni Gabriel kay Isabel. At ang pinakamatindi sa lahat, ang recording ng pag-uusap ni Isabel at Doña Corazon. Habang pinakikinggan ni Attorney Romero ang recording mula sa kanyang telepono, ang kanyang mukha ay unti-unting naging isang maskara ng galit. Nang matapos ito, tinanggal niya ang kanyang salamin at minasahe ang kanyang sentido. "This is worse than I thought," sabi niya. "This is a calculated, systematic fraud. Eliana, we need more than just circumstantial evidence. We need hard proof. I know a private investigator, the best in his field, discreet and thorough. Papayagan mo ba ako?" Tumango si Eliana ng walang pag-aalinlangan. "Do everything you need to do, Tito David. I want to know everything." Ang sumunod na mga araw ay ang pinakamahabang araw sa buhay ni Eliana. Patuloy niyang ginampanan ang papel ng mapagmahal na asawa at ate habang hinihintay ang mga resulta ng investigasyon. Araw-araw, ang private investigator na nagngangalang Mr. David ay nagpapadala ng mga update sa isang secure na email address at ang bawat email ay isang dagok. Unang email: "Confirmed, Mr. Reyes has been systematically transferring funds
from your joint account to 3 different offshore accounts under 3 different shell corporations. Pangalawang email. We have obtained copies of several investment documents. Our handwriting expert confirms that your signatures on these documents are high-level forgeries. Ikatlong email. The condominium unit in Taguig is not rented. It was purchased 2 years ago under the name of one of the shell corporations. Isabel Garcia has been listed as the primary resident. Habang binabasa niya ang mga ito, unti-unti niyang naaalala ang lahat ng payo ni Doña Corazon sa kanya sa loob ng 5 taon. Huwag mong masyadong isipin ang pera, Hija. Nandyan si Gabriel para dyan. Ang tungkulin ng isang asawa ay suportahan ng kanyang mister. Ang pagtitiwala ang pundasyon ng isang pamilya. Huwag mong hahayaang sirain yon ng pera. Ang bawat mabuting payo, bawat banal na salita, ay isa palang tabing para sa kanilang pagnanakaw. Ginamit nila ang kanyang tiwala, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pananampalataya, laban sa kanya. Isang gabi, 2 araw bago ang party, dumating ang huling email mula kay Mr. David. Ang subject, Final Report, Urgent. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang kalakip na dokumento. Ito ay isang detalyadong ulat ng lahat ng kanilang natuklasan, kumpleto sa mga bank statement, mga kopya ng mga pekeng dokumento, at mga larawan. Binasa niya ang tungkol sa mga kumpanyang pantasma, mga pangalang hindi niya kilala. Ngunit ang kanyang mata ay napako sa huling pahina ng ulat. Ito ay ang listahan ng mga miyembro ng board ng pinakamalaking shell corporation, ang CRD Holdings, kung saan napupunta ang pinakamalalaking halaga ng kanyang pera. Nag-scroll siya pababa, nilampasan ang mga pangalang halatang peke o mga dummy, hanggang sa dulo ng listahan, sa ilalim ng titulong, Chairperson of the Board. Sa tabi nito, isang pangalan lang ang nakasulat. Isang pangalan na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang pangalan na kumumpirma sa lahat ng kanyang kinatatakutan at higit pa. Corazon Reyes. Ang report ng investigador ay hindi isang hatol ng kamatayan para kay Eliana. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Hawak ang makapal na folder na puno ng mga hindi maikakailang ebidensya. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa sahig ng isang kondominium. Ang bawat pahina ng ulat, bawat pekeng pirma, bawat bank statement, bawat corporate registration sa pangalan ni Corazon Reyes ay naging isang piraso ng baluti na bumalot sa kanyang puso. Ang sakit ay naroon pa rin, isang malamig at mabigat na bato sa kanyang dibdib. Ngunit ngayon, ito ay nababalutan na ng isang bagay na mas matibay, determinasyon. Ang anniversary party ay hindi na isang selebrasyon ng pag-ibig. Ito ay magiging isang entablado, ang kanyang entablado. At siya ang magiging direktor, manunulat, at bida ng huling akto ng kasinungalingang ito. Kinabukasan araw bago ang party, sinamahan niya si Doña Corazon sa grand ballroom ng isang 5-star hotel para sa huling pagsusuri ng lugar. Naglakad si Eliana sa tabi ng kanyang biyenan. Ang bawat ngiti at tango niya ay isang perpektong pag-arte. Ano sa tingin ninyo, Mama? Okay po ba ang arrangement ng mga bulaklak sa gitna? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng respeto at paggalang na matagal nang nawala. It's perfect, Hija. You have impeccable taste. Sagot ni Doña Corazon, tinatapik ang kanyang braso. Alam mo, ipinagmamalaki talaga kita. You always know how to make the Reyes family shine. Ang pamilya Reyes, isip-isip ni Eliana habang nakangiti. Ang pangalang sinisira ninyo gamit ang sarili ninyong kasakiman. Gusto ko lang po na maging perpekto ang lahat para sa inyo, para kay Gabriel, sagot niya. Nagpatuloy sila sa pag-iikot. Bawat suhestyon ni Doña Corazon ay sinusunod ni Eliana na parang isang utos. Ipinakita niya sa biyenan ang respeto at pagpapakumbabang hinahanap nito. Ipinapakain sa ego nito ang lahat ng kasinungalingang gusto nitong marinig.
At habang abala si Doña Corazon sa pag-uutos sa event coordinator, tahimik na kinumpirma ni Eliana sa technical team ang isang mahalagang detalye. Ang malaking projector screen sa likod ng entablado ay perpektong gumagana. Nang hapong yon, sa kanilang mansyon, inabutan ni Eliana si Gabriel sa study nito, abala sa pag-sketch ng isang bagong disenyo. Lumapit siya, may dalang isang maliit at eleganteng kahon. "Mahal, I have an early anniversary gift for you," sabi niya. Ang kanyang boses ay malambing. Napatingala si Gabriel, ang kanyang mukha ay nagliwanag. "Talaga? Akala ko ba bukas pa?" "Hindi na ako makapaghintay," sagot ni Eliana at iniabot ang kahon. Binuksan ito ni Gabriel. Sa loob, nakapatong sa isang una ng pilus, ay isang napakagandang Mont Blanc fountain pen. Ang itim na katawan nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. May gintong detalye. "Wow, Eliana, this is too much," sabi ni Gabriel, halatang humanga. "You deserve it," bulong ni Eliana. Hinahaplos ang kanyang braso. "Para iyan sa lahat ng mahahalagang kontratang pipirmahan mo sa hinaharap para sa ating kinabukasan." Ang huling mga salita ay puno ng dobleng kahulugan na tanging siya lang ang nakakaalam. Niyakap siya ni Gabriel ng mahigpit. "Thank you, mahal. I love it. I love you." Isang kasinungalingan, isip ni Eliana habang nakayakap pabalik. Gagamitin mo ang panulat na, "Yan, Gabriel," at bawat salitang iyong sasabihin ay maririnig ko. Ang panulat na yon, na binili sa tulong ni Mr. David, ay hindi lang isang panulat. Ito ay isang mikropono. Pagkatapos noon, ginugol niya ang isang oras sa kanyang silid para sa huling bahagi ng kanyang plano. Sinuri niya ang final guest list. Sa tabi ng mga pangalan ng kanilang mga kaibigan at kapamilya, idinagdag niya ang ilang pangalan mula sa listahang ibinigay ni Attorney Romero. Ang mga pangalan ng dalawang importanteng business partner na nalinlang ni Gabriel sa mga pekeng investment. Tinawagan niya sila ng personal. "Mr. Tan, si Eliana Reyes po ito." "Opo, asawa ni Gabriel. Nais ko lang po sanang personal kayong imbitahan sa aming 5th anniversary. Gabriel would be so honored if you could come." Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad at init. Ang mga imbitasyon ay malugod na tinanggap. Ang huling tawag niya ay kay Attorney Romero. "Tito, everything is in place. See you tomorrow." Nang gabing iyon, matapos ang isang tahimik na hapunan, tumayo si Eliana sa harap ng salamin sa kanyang walk-in closet. Tinitigan niya ang kanyang sarili. Ang babaeng nakatingin pabalik ay pagod. Ngunit ang mga mata nito ay hindi na nagpapakita ng kalituhan o sakit. Ang mga mata nito ay matalas, matatag, at mapanganib. Hinaplos niya ang kanyang pisngi. Ito ang huling gabi ng katahimikan. Bukas, isang bagyo ang darating. Isang bagyong siya mismo ang lilikha. Ipinangako niya sa kanyang sarili. Wala nang luhang masasayang, hindi para sa kanila. Maya-maya pa, habang nagbabasa siya sa kama, pumasok si Gabriel sa silid. Hawak-hawak ang bagong panulat. May kausap ito sa telepono, naka-loudspeaker. "Yes, ma. Everything is perfect for tomorrow." "Oo, suot ko. Ang ganda, di ba? Eliana really knows how to spoil me." Narinig niyang sabi ni Gabriel, may halong pagmamayabang. She suspects nothing. She's still the same naive, trusting wife. Sa kabilang linya, narinig ni Eliana ang tawa ni Doña Corazon, isang tawang nakakakilabot. "That's my son. Sabi ko naman sa'yo, basta't alam mo kung paano laruin ang puso niya, makukuha mo ang lahat. After tomorrow, after this big party proves to everyone how perfect your marriage is, we finalize the last big transfer. At pagkatapos noon, anak, ang kinabukasan ng pamilya Reyes ay sigurado na." "Salamat sa lahat, ma. You're a genius." "I'm not a genius.
I'm just a mother protecting her family's future. Ibinaba ni Gabriel ang tawag at lumingon kay Eliana na nagkukunwaring abala sa kanyang libro. Si Mama lang, nangungumusta. Ngumiti si Eliana, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa ilalim ng kumot, ang kanyang cellphone ay tahimik na nagre-record ng bawat salita mula sa panulat na regalo niya. Pinindot niya ang save. I know, sabi niya kay Gabriel. She's always thinking of our future. Isang malamig at matagumpay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang tumalikod si Gabriel. Ang bitag ay nakahanda na. At ang mga daga ay sabik na sabik nang pumasok dito. Ang araw ng kanilang ika-5 anibersaryo ay nagsimula sa isang palabas ng perpektong pagkakasundo. Ang mansyon ay abala. Ang mga bulaklak ay dumadating. Ang mga caterer ay naghahanda. At ang hangin ay puno ng artipisyal na pananabik. Sa gitna ng lahat ng ito, si Eliana ay gumagalaw na may kahinahunan at grasya. Isang reyna na naghahanda para sa kanyang koronasyon, hindi isang babaeng naghahanda para sa isang paghuhukom. Ngunit sa ilalim ng kanyang kalmadong panlabas, bawat nerbiyos sa kanyang katawan ay nakaalerto. Ang bawat ngiti ay isang kalkuladong galaw. Ang bawat malambing na salita ay isang linya mula sa isang script na siya lang ang nakakaalam. Nang umagang iyon, habang tinutulungan niya si Doña Corazon sa pag-aayos ng mga seating arrangement sa sala, sinimulan ng kanyang biyenan ang sayaw. Alam mo, Hija? Sabi ni Doña Corazon, habang inililipat ang isang pangalan sa listahan, minsan naiisip ko ano ba talaga ang sukatan ng tunay na kaligayahan sa isang pagsasama. Tumingin si Eliana mula sa papel na hawak niya. Sinalubong ang mga mata ng matanda. Isang pagsubok. Ito na yon. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Mama? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng pag-usisa. Ang ibig kong sabihin, patuloy ni Doña Corazon, ang kanyang tingin ay matalas, ay kung minsan, ang mga babae ay naghahanap ng mga bagay na wala naman. Nag-iisip ng mga problema na hindi naman totoo. Hindi ba't ang tunay na kaligayahan ay nasa pagtitiwala? Sa pagiging kontento sa kung anong meron ka at sa pagtitiwala ng lubos sa lalaking ibinigay sa iyo ng Diyos. Isang patibong, isang tanong na binalutan ng banal na payo. Ngumiti si Eliana, isang matamis at mapagkumbabang ngiti. Tama po kayo, Mama. Sobrang tama po kayo. Sagot niya, at marahang hinawakan ang kamay ng kanyang biyenan. At napakaswerte ko po dahil hindi ko na kailangang maghanap pa. Ang kaligayahan ko po ay nasa pamilyang ito, nasa pagmamahal ni Gabriel, nasa gabay ninyo. Kontento na po ako. Nakita niya ang bahagyang pag-relax sa mga balikat ni Doña Corazon. Ang pagsubok ay nalampasan. Ang sagot niya ay perpekto. Sapat na para patahimikin ang anumang maliit na pagdududa na maaring mayroon ito. Ang pananghalian ay isa pang pagsubok. Silang tatlo lang, siya, si Gabriel at si Isabel, ang magkakasabay sa maliit na dining table, isang huling tahimik na sandali bago ang malaking party. Ang tensyon ay halos nahihipo. Habang kumakain sila, nagkukwento si Gabriel tungkol sa isang nakakatawang pangyayari sa opisina. Tumatawa si Eliana sa mga tamang bahagi. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi lumalampas sa anumang detalye. Sa gitna ng pagtawa ni Gabriel, nakita niya ito. Isang mabilis, halos hindi mahahalata, na sulyap nito kay Isabel. Isang sulyap na puno ng kahulugan, isang lihim na mensahe na silang dalawa lang ang nakakaintindi. At si Isabel, bilang tugon, ay bahagyang ngumiti, isang ngangiting nakatago sa likod ng kanyang baso ng tubig. Sa sandaling iyon, ang kutsara sa kamay ni Eliana ay halos mabitawan niya. Ang pagkain sa kanyang bibig ay biglang nawalan ng lasa. Ang imahe ng dalawa sa larawan sa kondominium ay muling sumariwa sa kanyang isipan. Ngunit sa halip na magpakita ng anumang reaksyon, ngumiti lang siya.
Sumandok siya ng ulam mula sa serving dish at inilagay ito sa plato ni Gabriel. Kain ka pa, mahal. Kailangan mo ng maraming lakas para mamayang gabi. Sabi niya, ang kanyang boses ay kasing lambing ng dati. Ang kilos na yon, isang simpleng kilos ng isang mapagmahal na asawa, ang nagpabura sa anumang hinala. Para sa kanila, siya ay bulag pa rin. Siya ay bingi. Siya ang kanilang perpektong biktima. Nang hapon na yon, habang nag-aayos siya sa kanyang silid, tumunog ang kanyang telepono. Isang luma niyang kaibigan mula sa kolehiyo, si Ana. Eli, oh my gosh, congrats sa anniversary ninyo. Masayang bati nito. Pero, tumawag ako kasi may gusto lang akong itanong. Ayos lang ba kayo ni Gabriel? Oo naman, Ana. Bakit mo natanong? Sagot ni Eliana. Pinapanatiling magaan ang kanyang tono. Kasi, naku, nakakahiya. Pero may mga naririnig kasi akong hindi magandang chismis, Eli. Sabi ni Ana na nag-aalangan. May mga nakakakita raw kay Gabriel na may kasamang ibang babae, isang bata at magandang babae. Eli, mag-ingat ka. Ang puso ni Eliana ay kumirot, hindi para sa sarili niya, kundi para sa tunay na pag-aalala sa boses ng kanyang kaibigan. Ito ang tunay, hindi ang pekeng pagmamalasakit na natatanggap niya araw-araw sa bahay na ito. Ana, salamat sa pag-aalala mo. Talagang naa-appreciate ko. Mahinahong sagot ni Eliana. Pero huwag kang mag-alala. Ang mga tao talaga, mahilig gumawa ng kwento. Kilala mo naman si Gabriel, trabaho lang yan. Maayos kami. Sa katunayan, sobrang saya namin. Punta ka mamaya sa party, ha? Sige. Kung yan ang sabi mo, basta nandito lang ako. Sagot ni Ana halatang hindi kumbinsido. Ibinaba ni Eliana ang telepono. Ang pagsisinungaling sa kanyang mga kaaway ay madali. Ngunit ang pagsisinungaling sa isang tunay na kaibigan, iyon ay may kasamang kirot. Ngunit kailangan, walang sino man ang maaaring makasira sa kanyang plano. Bago siya magsimulang mag-makeup, pumasok si Isabel sa kanyang silid. Ang mga mata nito ay mamula-mula, na parang galing sa pag-iyak. Ate Eli? Bakit, Belle? May problema ba? Tanong ni Eliana, humarap dito. Umiling si Isabel at pagkatapos ay lumapit ito sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang dalawang kamay. Ang mga kamay nito ay malamig at nanginginig. Wala po. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat. Sabi ni Isabel, ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa gilid ng mga mata nito. Sa lahat-lahat ng ginawa mo para sa akin, itinuring mo akong pamilya. Itinuring mo akong kapatid. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Tumingala ito. Ang mga mata ay puno ng luha at isang emosyon na kung hindi lang alam ni Eliana ang totoo, ay mapagkakamalan niyang sinseridad. Ikaw ang pinakamabuting kapatid na ibinigay sa akin ng Diyos, Ate Eli. Mahal na mahal kita. Ang mga salita, ang mga luha, ang paghawak sa kanyang kamay, ang sukdulan ng pagkukunwari, ang pinakamatinding insulto. Sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Eliana ang gustong sumabog. Gusto niyang bawiin ang kanyang kamay. Gusto niyang isampal ang lahat ng ebidensya sa mukha nito. Gusto niyang isigaw, ahas ka, taksil! Ngunit hindi niya ginawa. Sa halip, ginamit niya ang kanyang hinlalaki para punasan ang isang luha sa pisngi ni Isabel. Ngumiti siya, isang malungkot at nakakaunawang ngiti. Mahal din kita, Belle, bulong niya. Kaya huwag ka nang umiyak. Dapat masaya tayo ngayong gabi. This is a celebration, remember? Ang pagpipigil sa kanyang sarili sa sandaling iyon ang pinakamahirap na bagay na ginawa ni Eliana sa buong buhay niya. At habang pinagmamasdan niya si Isabel na tumango at umalis ng silid, isang pangako ang binitawan niya sa kanyang sarili. Ilang oras na lang ng pagtitiis. Pagkatapos, ang sayaw ng mga manloloko ay matatapos na.
Ang gabi bago ang kanilang anibersaryo ay bumagsak na parang isang makapal at mabigat na kumot. Ang mga ilaw sa mansyon ay unti-unting namatay. Ang mga kasambahay ay nagpahinga na at ang bawat sulok ng malaking bahay ay nilamon ng katahimikan. Ngunit para kay Eliana, ang katahimikang yon ay mas maingay pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Hindi niya kayang manatili sa silid tulugan. Ang bawat bagay doon, ang kama na kanilang pinagsaluhan, ang mga larawan sa dingding, ang amoy ni Gabriel na naiwan sa mga unan, ay parang mga multo ng isang buhay na ninakaw sa kanya. Dinala siya ng kanyang mga paa sa silid-aklatan. Ito ang paboritong lugar ng kanyang ama. Ang amoy ng mga lumang libro at kahoy ay nagbigay sa kanya ng bahagyang kapanatagan. Dito, pakiramdam niya ay hindi siya nag-iisa. Umupo siya sa malaking silyang gawa sa leather at binuksan ang isang bagay na kanina pa niya iniiwasang tingnan, ang kanilang wedding album. Dahan-dahan niyang binuklat ang bawat pahina. Naroon ang larawan nila sa simbahan, mga mata ay kumikinang sa luha ng kaligayahan. Naroon ang kanilang unang sayaw, mga ngiti ay abot tenga na parang wala ng bukas. Naroon si Gabriel, bumubulong sa kanyang tainga at naalala pa niya ang eksaktong mga salita nito. Ikaw lang, Eliana, habang buhay, habang buhay. Isang mapait na ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang bawat larawan ay isang perpektong kasinungalingan. Tinitigan niya ang mukha ng lalaki sa mga litrato, ang lalaking pinangakuan niya ng kanyang puso, ng kanyang buhay, ng kanyang tiwala. Ngayon, ang mukhang iyon ay mukha ng isang estranghero, isang mahusay na aktor. Isinara niya ang album, tapos na ang pagbabalik tanaw. Sa gitna ng katahimikan, isang tunog ang bumasag dito. Isang tunog na nagmula sa sala sa ibaba. Tawanan. Napatayo siya at lumapit sa pinto. Marahan itong binuksan ng kaunti. Ang boses ni Gabriel, malakas at masaya. Ang boses ni Isabel, malambing at puno ng kilig. At ang boses ni Doña Corazon, na hindi pa pala umuwi, tumatawa na parang isang reynang kontento sa kanyang kaharian. Nag-iinuman sila ng champagne, isang paunang selebrasyon para sa tagumpay ng party bukas. To us, to the future of the Reyes family, narinig niyang sabi ni Gabriel, itinaas ang kanyang kopita. To us! Sabay na sagot ng dalawang babae. Napasandal si Eliana sa pader. Ang tunog ng kanilang selebrasyon ay parang mga pako na ibinabaon sa kanyang dibdib. Sila ay nagdiriwang sa ibabaw ng kanyang pagkawasak. Ang kanyang sakit ay ang kanilang tagumpay. Ang kanyang pagiging bulag ay ang kanilang kaligayahan. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang sukdulan ng pag-iisa. Siya ay isang dayuhan sa sarili niyang tahanan, isang kalaban sa gitna ng mga taong dapat sana ay kanyang pamilya. Bumalik siya sa mesa, kumuha ng isang piraso ng stationery at ang panulat na laging naroon. Ang panulat ng kanyang ama. At nagsimula siyang sumulat. Ngunit hindi para sa kanila. Ang sulat na ito ay para sa isang taong matagal nang nawala. Para sa Eliana na minsan ay naniwala. Paalam. Paalam sa iyong mga ngiti na walang halong pag-aalinlangan. Paalam sa iyong puso na nagtitiwala ng walang pasubali. Paalam sa iyong mga pangarap na binuo sa pundasyon ng buhangin. Maganda ka. Mabuti ka. Ngunit masyado kang mahina para sa mundong ito. Kailangan mong umalis para mabuhay ako. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong saktan kanila. Patawarin mo ako dahil hindi ako nakinig sa mga bulong ng iyong intuition. Ngunit ipinapangako ko sa iyo, ang iyong mga luha ay hindi masasayang. Ang iyong pagkawasak ang magiging simula ng aking lakas. Magpahinga ka na. Ako na ang bahala. Tinupin niya ang sulat. Hindi niya ito susunugin. Itatago niya ito bilang isang paalala. Isang paalala sa babaeng hindi na siya babalikan pa. Tumayo siya
at lumapit sa bintana. Habang nakatingin siya sa madilim na hardin, isang patak ng tubig ang tumama sa salamin. Sinundan pa ng isa at isa pa. Nagsimulang bumuhos ang ulan. Isang tahimik, ngunit malakas na ulan na tila nililinis ang buong kalupaan. Tila nakikidalamhati sa kanya ang langit. Tila binabasbasan siya para sa laban na haharapin niya bukas. Sa kanyang likuran, isang pamilyar na init ang bigla niyang naramdaman. Dalawang braso ang yumakap sa kanyang baywang mula sa likod. Ang amoy ng pabango ni Gabriel ay sumalakay sa kanyang pang-amoy. Hindi siya kumilos. Pinilit niyang huwag manigas. Kanina pa kita hinahanap. Bulong ni Gabriel sa kanyang tainga. Ang kanyang hininga ay mainit at amoy champagne. Ipinatong nito ang kanyang baba sa kanyang balikat. Sabay silang nakatingin ngayon sa bintanang basa ng ulan. Hindi lang ako makatulog. Masyado yata akong nasasabik para bukas. Sagot ni Eliana. Ang kanyang boses ay kalmado na parang isang payapang lawa. Naramdaman na niya ang pagngiti ni Gabriel sa kanyang buhok. Humigpit ang yakap nito. Salamat sa lahat, mahal, sabi nito. Ang boses ay puno ng pekeng sinseridad. Salamat sa pagiging perpektong asawa. Bukas, ipapakita natin sa buong mundo kung gaano tayo kasaya. Ang mga salitang yon, ang mga huling salitang yon, iyon na ang huling patalim. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito sumugat. Nagbigay ito ng lakas. Nagbigay ito ng apoy. Hindi lumingon si Eliana. Nanatili siyang nakatingin sa labas, sa ulan. Oo, mahal, sagot niya. At sa unang pagkakataon, sa gabing iyon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiyang ngiting hindi nakita ni Gabriel. Isang ngiting malamig, matalim, at nangangako ng isang bagyo na mas malakas pa sa ulan sa labas. Ipapakita natin sa kanila ang umaga ng kanilang ika-5 anibersaryo ay sumikat na may kakaibang linaw na para bang ang ulan kagabi ay hinugasan ang lahat ng dumi sa mundo. Iniiwan lamang ang dalisay at matalas na katotohanan. Para kay Eliana, ang araw na ito ay hindi isang selebrasyon. Ito ay isang pagtatanghal at siya ay naghanda para sa kanyang papel na may isang disiplinang nakakakilabot. Wala nang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga kilos, wala nang anino ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Sa kanyang pag-upo sa harap ng salamin sa kanyang vanity, ang babaeng nakatingin pabalik ay isang estranghero. Isang estrangherong may pamilyar na mukha, ngunit may bagong kaluluwa. Ang kanyang mga mata, na dati salamin ng pagmamahal at pagtitiwala, ay ngayon parang 2 piraso ng obsidian, malamig, matigas, at nakapokus. Maingat niyang inilapat ang kanyang makeup. Bawat paghagod ng brush, bawat pagguhit ng eyeliner ay isang kilos ng paghahanda para sa isang digmaan. Itinago niya ang anumang bakas ng mga gabing walang tulog. Lumikha siya ng isang perpektong maskara, isang mukha na nagpapakita ng kaligayahan, katahimikan, at pagmamahal ng isang asawang nagdiriwang ng kanyang anibersaryo. Pagkatapos, tumayo siya at lumapit sa kanyang closet. Nilampasan niya ang mga damit na kulay pastel, ang mga damit na sumisimbolo sa Eliana na dati niyang kilala. Ang kanyang mga kamay ay direktang pumunta sa isang bestida na matagal na niyang hindi isinusuot, nakatago sa pinakalikod. Isang bestidang pula, kulay ng dugo, kulay ng apoy, kulay ng kapangyarihan. Isang bestidang simple ang hiwa, ngunit matapang ang dating. Isang bestidang yumayakap sa kanyang katawan na parang pangalawang balat. Nang isinuot niya ito at humarap sa salamin, ang babaeng nakita niya ay hindi na biktima. Isa siyang reyna, handang bawiin ang kanyang kaharian. Kumatok at pumasok si Doña Corazon sa silid. Bihis na rin sa kanyang eleganteng gown. Huminto ito sa may pinto. Ang mga mata ay nanlaki ng bahagya sa paghanga. Hija, you look stunning, sabi nito.
Isang ngiti ng pag-aproba ang gumuhit sa mga labi nito. That color suits you. It's so vibrant. Lumingon si Eliana mula sa salamin. Isang maliit at misteryosong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumapit siya at inayos ang kwelyo ng kanyang biyenan. Salamat po, Mama. Sagot niya. Ang kanyang boses ay kalmado at pantay. It's the color of truth, Doña Corazon. And sometimes, truth bleeds. Natawa ng bahagya ang matanda na tila hindi nakuha ang lalim ng kanyang sinabi. Napaka-poetic mo naman, Hija. Halika na. Baka malate pa tayo sa sarili nating party. Maagang dumating si Eliana sa hotel, nagdahilan na gusto niyang siguraduhin na ang lahat ay perpekto. Dumiretso siya sa technical booth kung saan naroon ang sound and lights technician. Good evening po. Bati niya ng may ngiti. Ako po si Mrs. Reyes. Gusto ko lang pong i-check kung handa na ang lahat para sa presentation mamaya. Yes, ma'am. Everything is ready to go. Magalang na sagot ng lalaki. Good. Kinuha ni Eliana mula sa kanyang maliit na clutch bag ang isang itim na USB. Hindi ito ang USB na may lamang mga masasayang larawan nila ni Gabriel. Ito ang USB na naglalaman ng katotohanan. Ito po ang gagamitin natin. May kaunting pagbabago lang po sa presentation. Hihintayin niyo lang po ang hudyat ko. Ano po ang hudyat, ma'am? Sa kalagitnaan po ng speech ko, itataas ko ang aking baso ng champagne. Paliwanag ni Eliana, ang kanyang mga mata ay seryoso. Kapag ginawa ko yon, i-play mo ang video file na may pangalang Ang Katotohanan. Walang tanong, walang pagkaantala. I-play mo lang. Maliwanag po ba? Tumango ang technician. Bahagyang nagulat sa kanyang intensidad, ngunit profesional pa rin. Yes, ma'am. Loud and clear. Nang masiguro niya na ang lahat ay nasa ayos, naglakad siya palabas ng booth. Ang kanyang puso ay hindi kumakabog sa kaba. Ito ay tumitibok ng may ritmo, na parang isang orasan na nagbibilang pababa sa isang hindi maiiwasang pagsabog. Ilang minuto bago magsimula ang party, dumating si Gabriel. Mukha itong isang bituin sa pelikula, sa kanyang pinasadyang tuksido. Ang kanyang nangiti ay nakakasilaw. Lumapit ito sa kanya. Ang mga mata ay kumikinang sa paghanga. My God, Eliana. You are breathtaking, sabi nito, at kinuha ang kanyang kamay para halikan. Ngumiti lang si Eliana. Ready, my love? Tanong ni Gabriel at inialok ang kanyang braso para sabay silang pumasok sa ballroom. Ang mga pinto ay nakabukas na. Sa loob, naghihintay ang daan-daang bisita, ang tunog ng kanilang mga usapan at ang mahinang tugtog ng isang string quartet. Huminto si Eliana. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang asawa. Ang mga matang nagsinungaling sa kanya sa loob ng maraming taon. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay naging mas matamis, mas maningning. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Gabriel, isang paghawak na naramdaman siguro nito bilang pagmamahal, ngunit sa totoo lang ay isang babala. I was born ready, sagot niya. Ang kanyang boses ay isang bulong na puno ng yelo at apoy. At sabay silang humakbang, sinalubong ng malakas na palakpakan at ng mga kumikislap na ilaw ng kamera. Nagsimula na ang palabas. Ang Grand Ballroom ay isang dagat ng mga komikinang na alahas at umaapaw na champagne. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mamahaling pabango at matatamis na kasinungalingan. Sa gitna ng lahat, si Eliana at Gabriel ay ang perpektong sentro, isang larawan ng tagumpay at pag-ibig na kinaiinggitan ng lahat. Tinanggap nila ang mga pagbati, ngumiti sa mga kamera at gumanap sa kanilang mga papel nang walang kapintasan. Matapos ang hapunan, ang MC ay umakyat sa entablado. At ngayon mga kaibigan, para sa isang mensahe mula sa ina ng ating nagdiriwang na lalaki, ang nag-iisang Doña Corazon Reyes. Isang masigabong palakpakan ang sumalubong kay Doña Corazon habang eleganteng naglalakad ito patungo sa mikropono.
Ang kanyang muka ay nagliliwanag sa pagmamalaki, isang banal na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula niya. Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng awtoridad. 5 taon na ang nakalipas nang ibinigay ng aking anak na si Gabriel ang kanyang puso sa isang napakabuting babae, si Eliana. Sa loob ng 5 taon, nasaksihan ko kung paano nila binuo ang isang tahanang puno ng pagmamahal, respeto at higit sa lahat, pagtitiwala. Tumingin siya sa direksyon ni na Eliana at Gabriel. Ang pundasyon ng isang matatag na pamilya, gaya ng lagi kong sinasabi, ay ang katapatan at takot sa Diyos. Ipinagmamalaki ko kayo, mga anak. Kayo ay isang huwaran, isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay nananatili sa kabila ng lahat. Naway pagpalain pa kayo ng maraming taon ng kaligayahan. Nagpalakpakan muli ang mga tao. Nagtama ang mga mata ni Eliana at ng kanyang biyenan. Nakita ni Eliana ang kumpiyansa at tagumpay sa mga mata nito. Ngumiti lang si Eliana pabalik. Maraming salamat po, Doña Corazon, sabi ng MC. At ngayon, pakinggan naman natin ang babaeng sentro ng gabing ito. Palakpakan po natin ang nag-iisang Mrs. Eliana Santos Reyes. Tumayo si Eliana. Bawat mata sa silid ay nakatuon sa kanya habang dahan-dahan siyang naglalakad paakyat sa entablado. Ang kanyang pulang bestida ay tila apoy na gumagalaw sa gitna ng dilim. Nang hawakan niya ang mikropono, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Magandang gabi po sa inyong lahat. Simula niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matamis. Maraming salamat po sa pagdalo ninyo sa aming 5 anibersaryo. Gabriel, mahal... Lumingon siya sa kanyang asawa na nakangiti sa kanya mula sa mesa nito. Salamat sa 5 taon ng mga alaala. Salamat din po sa aking pangalawang ina, si Doña Corazon, para sa kanyang walang sawang paggabay at mga payo. Patuloy niya, binalik ang tingin sa mga bisita. Itinuro niya sa akin ang kahalagahan ng pagtitiwala. At ngayong gabi, gusto kong ibahagi sa inyo ang ilang mga sorpresa na natuklasan ko, mga bagay na nagpapatunay kung gaano ka-espesyal ang aming pagsasama. Sa huling salita niya, itinaas niya ang kanyang kopita ng champagne. Iyon ang hudyat. Biglang namatay ang mga ilaw at ang malaking projector screen sa kanyang likuran ay nabuhay. Ang unang larawang lumabas ay hindi larawan mula sa kanilang kasal. Ito ay isang larawan na kuha sa isang condominium unit sa Taguig. Isang larawan ni Gabriel at Isabel, magkayakap at naghahalikan ng may matinding pagnanasa. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga manonood. Ang masayang bulungan ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Nakita ni Eliana ang pagbagsak ng panga ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay na para bang sinampal siya ng isang multo. Si Isabel naman, sa kabilang mesa ay napahawak sa kanyang lalamunan. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Si Doña Corazon ay napakunot noo. Ang pagkagulat at pagkalito ay malinaw sa kanyang mukha. Hindi pa sila nakakabawi. Mabilis na nagpalit ang slide. Ang sumunod na lumabas ay hindi na larawan, kundi mga dokumento. Isang bank statement na may naka-highlight na malalaking halaga ng pera na inililipat palabas. Pagkatapos, isang dokumento ng investment na may 2 pirma sa ilalim. Ang magulo at peking pirma ni Eliana Reyes sa tabi ng malinis at tunay niyang pirma. Gaya po ng makikita ninyo, patuloy ni Eliana, ang kanyang boses ay naging malamig at matalas na parang isang patalim. Ang aming pagsasama ay puno ng malikhaing pamamahala sa pananalapi. Muling nagpalit ang slide, isang corporate structure chart, mga linya na nagdudugtong mula sa mga shell corporation, mga pangalang pamilyar na ngayon sa kanya, pataas, hanggang sa iisang kahon sa pinakatuktok. CRD Holdings Chairperson,
Corazon Reyes. Sa pagkakataong yun, isang malakas na singhap ang narinig mula kay Doña Corazon. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng pagkalito, kundi ng purong takot. Napatingin sa kanya ang mga business partner na inimbitahan ni Eliana. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagkaunawa at galit. Ngunit ang pinakapaborito kong sorpresa, sabi ni Eliana, ay isang regalo. Isang regalong ibinigay ko sa aking asawa kahapon lang. Isang larawan ng Mont Blanc fountain pen ang lumabas sa screen. Isang napakagandang panulat. Perpekto para sa pagpirma ng mga kontrata at para sa mga tapat na pag-uusap. At pagkatapos, isang tunog ang pumuno sa buong ballroom. Isang audio recording. Malinaw. Walang putol. Boses ni Gabriel. She suspects nothing. She's still the same naive, trusting wife. Boses ni Doña Corazon. That's my son. After this big party, we finalized the last big transfer. At pagkatapos noon, anak, ang kinabukasan ng pamilya Reyes ay sigurado na. Ang buong ballroom ay parang isang estatwa. Walang gumagalaw, walang humihinga. Ang mga bisita ay nakatitig sa pamilya Reyes na ngayon ay nakayuko sa kahihiyan at pagkagulat na para bang binuhusan ng maruming tubig sa harap ng buong mundo. Nang matapos ang recording, muling bumalik ang katahimikan. Ibinaba ni Eliana ang mikropono. Tumingin siya ng diretso sa kanyang asawa at biyenan na kapwa nakatingin sa kanya na may halong galit, takot, at hindi makapaniwalang ekspresyon. Ang kanilang mga perpektong maskara ay basag na. Itinaas niyang muli ang kanyang kopita, isang malamig at matagumpay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kanyang boses ay isang bulong na umalingaw-ngaw sa buong silid. Happy anniversary, mahal ko. Ang huling mga salita ni Eliana ay binitawan sa isang bulong, ngunit ang alingaw-ngaw nito sa loob ng Grand Ballroom ay mas malakas pa sa isang pagsabog. Sa loob ng ilang segundo, ang katahimikan ay ganap at nakakabiingi. Ang mga bisita ay parang mga estatwang nagyelo. Ang kanilang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula sa malamig na ngiti ni Eliana sa entablado, patungo sa mga namumutla at nabiglang mukha ng pamilya Reyes. At pagkatapos, ang salamin ng katahimikan ay nabasag. Nagsimula ito sa isang bulong, isang ginang na nagtakip ng bibig at may ibinulong sa kanyang katabi. Sinundan pa ng isa, hanggang sa ang bulungan ay naging isang alon ng mga tsismis na gumapang sa buong silid. Diyos ko, totoo ba to? Si Isabel, ang pinsan niya, hindi lang pala babae, ninanakawan pa siya. At si Doña Corazon, ang banal na si Doña Corazon ang utak ng lahat? Ang mga salitang yon ay parang mga bubuyog na umuugong. Bawat isa ay isang tusok sa naghihingalong dangal ng mga Reyes. Bigla, ang mga bulungan ay pinatigil ng sunod-sunod na pagkislap ng ilaw. Ang mga journalist na inimbitahan ni Eliana na kanina'y nagpapanggap lamang na mga bisita ay nagsilabasan ng kanilang mga kamera. Ang bawat flash ay isang dagok, bawat click ay isang pako sa kabaong ng reputasyon ng pamilya. Ang unang bumigay ay si Doña Corazon, ang babaeng laging tuwid ang tayo, ang reyna ng alta sosyedad, ay biglang nanghina. Ang kanyang mukha ay nawalan ng lahat ng dugo. Ang maskara ng pagiging banal at respetado ay gumuho. Inilalantad ang desperadong takot sa ilalim nito. Ang kanyang mga mata ay umikot at sa isang mahinang ungol, bumagsak siya sa sahig na parang isang manikang naputulan ng tali. Isang kaguluhan ang sumunod. May mga tumulong sa kanya habang ang iba ay umatras na parang may nakakahawang sakit. Ang sumunod na sumabog ay si Gabriel. Sa wakas ay nakakilos ito mula sa kanyang pagkabigla. Ngunit ang nasa mukha niya ay hindi pagsisisi, kundi purong galit. Galit ng isang taong nahuli, ng isang haring natanggalan ng korona. Eliana, Adriana. Ang sigaw niya isang sigaw na puno ng lason at pagbabanta.
Sinugod niya ang entablado. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Anong ginagawa mo? Sinisira mo ang buhay natin. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Eliana. Ngunit ang Eliana na kaharap niya ngayon ay hindi na ang babaeng kaya niyang kontrolin. Kalmado, ngunit may puwersang hindi niya inaasahan, tinabig ni Eliana ang kanyang kamay. Isang tulak na hindi malakas, ngunit puno ng bigat ng 5 taong kasinungalingan, ng isang durog na puso, at ng isang bagong tuklas na kapangyarihan. "Huwag mo akong hahawakan," sabi ni Eliana. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit ang lamig nito ay sapat na para patigilin si Gabriel. "Tapos na ang palabas mo." Sa gitna ng kaguluhan, isang figura ang lumapit kay Eliana. Umiiyak at nanginginig. Si Isabel. Lumuhod ito sa kanyang paanan. Hinahawakan ang laylayan ng kanyang pulang bestida. "Ate Eli, ate, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Parang awa mo na." Humihikbi ito. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha at sipon. "Napilitan lang ako. Ate, maniwala ka sa akin. Patawarin mo ako." Ang lahat ay napatingin, naghihintay sa reaksyon ni Eliana. Naghihintay ng sigaw, ng sampal, ng awa. Ngunit wala. Tiningnan lang ni Eliana ang nagmamakaawang babae sa kanyang paanan. Tiningnan niya ito na parang hangin, na parang isang bagay na walang halaga, na napadpad lang sa kanyang daan. Walang galit, walang awa, walang kahit ano. Ang kanyang katahimikan ay mas masakit, mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Pagkatapos, sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang mga pinto ng ballroom. Pumasok si Attorney Romero kasama ang 2 lalaking nakauniforme at 2 nakasuit na halatang mga ahente ng gobyerno. Ang mga business partner na niloko ni Gabriel sa pangunguna ni Mr. Tan ay agad silang sinalubong at nagsimulang magsalita ng may galit. Itinuturo si Gabriel. Iyon na ang huling senyas para kay Eliana. Tinalikuran niya si Isabel na nakaluhod pa rin. Tinalikuran niya si Gabriel na ngayon ay pinalilibutan na ng mga galit na biktima. Tinalikuran niya si Doña Corazon na isinasakay na sa isang stretcher. Nagsimula siyang maglakad pababa ng entablado. Ang mga tao ay automatikong nagbigay daan, na parang dagat na nahahati para sa pagdaan ng isang reyna. Naglakad siya sa gitna ng gulo, sa gitna ng mga nagkikislapang kamera, sa gitna ng wasak na buhay ng mga taong minsan niyang minahal. Hindi siya lumingon. Walang lingon likod. Dire-diretso siyang naglakad palabas ng ballroom, palabas ng hotel. Ang hangin sa labas ay malamig at sariwa. Ang ulan kagabi ay tumila na, ngunit ang semento ay basa pa rin. Huminga siya ng malalim. Pinupuno ang kanyang baga ng hangin ng kalayaan. Isang mahinang ambon ang nagsimulang pumatak. Ngunit bago pa man mabasa ang kanyang buhok, isang payong ang biglang sumilong sa kanya. Lumingon siya. Nakatayo sa kanyang tabi si Attorney Romero, ang matandang abogado ng kanyang ama. May hawak na itim na payong. Ang mga mata nito ay puno ng pag-unawa at paghanga. Ngumiti ang matanda. Isang ngangiting malungkot, ngunit puno ng pagmamalaki. "Ipagmamalaki ka ng iyong ama." 6 na buwan. 6 na buwan ang lumipas mula sa gabing iyon. Isang gabi na yumanig hindi lang sa buhay niya, kundi sa buong alta sosyedad. Ang Reyes Anniversary Scandal, gaya ng tinawag dito ng media, ay naging usap-usapan sa loob ng maraming linggo. Ngunit gaya ng lahat ng bagay, ang ingay ay unti-unting humina, at ang alikabok ay dahan-dahang humupa. Nakatayo si Eliana sa dalampasigan ng isang pribadong resort sa Palawan. Ang kanyang mga paa ay nakalubog sa puting buhangin, hinahayaan ang maligamgam na tubig dagat na humaplos sa mga ito. Ang hangin ay sariwa, may dalang amoy ng asin at kalayaan. Ang araw ay malapit ng lumubog, nagpipinta sa kalangitan ng mga kulay kahel, rosas at lila. Hindi na siya si Mrs. Eliana Reyes. Ang proseso ng annulment ay mabilis, lalo na't hindi na ito tinutulan ni Gabriel.
Nakuha niya ang lahat ng nararapat sa kanya. Ang perang ninakaw ay naibalik. Ang mga ari-arian ay nailipat pabalik sa kanyang pangalan. Ang Reyes Realty and Development Corp ay bumagsak. Ang pangalan na minsay simbolo ng kapangyarihan at respeto ay naging kasing kahulugan ng pandaraya at kahihiyan. Si Gabriel at Doña Corazon ay kapwa na hatulan. Si Gabriel, dahil sa estafa at falsification of documents, ay kasalukuyang nakakulong. Si Doña Corazon naman, dahil sa edad at kalusugan, ay nasa ilalim ng house arrest, nabubuhay sa anino ng kanyang dating karangyaan. Si Isabel, nawala na parang bula. Matapos ang iskandalo, walang sino man ang nakakaalam kung nasaan ito. Hindi na rin inisip pa ni Eliana. Para sa kanya, si Isabel ay isang multo mula sa isang nakaraang buhay na matagal na niyang isinara. Ang paghihiganti. Marami ang nagsabi na ang ginawa niya ay ang pinakamatamis na paghihiganti. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw, alam ni Eliana sa kanyang puso na hindi iyon ang nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Ang tunay na paghihiganti ay hindi ang pagbagsak nila. Ang tunay na paghihiganti ay ang kanyang muling pagbangon. Matapos ang lahat, sa halip na magpakalunod sa yaman o magtago sa mundo, ginamit ni Eliana ang kanyang pera, ang kanyang talino, at ang kanyang karanasan para sa isang bagay na mas makabuluhan. Itinatag niya ang Fuerza Eliana Foundation, isang organisasyon na nagbibigay ng legal na tulong, psychological counseling, at financial literacy training sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse at financial fraud. Ang kanyang kwento, na sa unay isang eskandalo, ay naging isang kwento ng inspirasyon. Isang linggo lang ang nakalipas, nagsalita siya sa harap ng daan-daang kababaihan sa launching ng kanyang foundation. Ang pinakamalaking kasinungalingan na pinaniwalaan ko ay ang aking halaga ay nakadepende sa pagmamahal ng ibang tao. Sabi niya sa entablado. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng damdamin. Ngayon, alam ko na ang tunay nating halaga ay nasa ating kakayahang bumangon mula sa abo ng ating mga pagkawasak. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa ating sarili. At ang pinakamatamis na tagumpay ay hindi ang kanilang pagbagsak, kundi ang pagbuo ng isang buhay na mas maganda, mas makabuluhan, at mas masaya, isang buhay na para sa atin lamang. Ang palakpakan na kanyang natanggap noon ay mas totoo, mas makahulugan kaysa sa anumang palakpakan na narinig niya sa ballroom ng hotel. Naglakad siya palayo sa dalampasigan at umupo sa isang maliit na cafe na tanawang dagat. Umorder siya ng kape at isang piraso ng cake. Mag-isa siya, ngunit hindi siya malungkot. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang kanyang pag-iisa ay hindi isang pasanin, kundi isang regalo. Ito ay kapayapaan. Kinuha niya ang kanyang telepono. May isang text message na naghihintay sa kanya mula sa isang numerong hindi niya kilala. I saw your speech online. I am one of the women you helped. You're an inspiration. Thank you. Ngumiti si Eliana. Isang ngiting totoo at nagmumula sa puso. Hindi siya nag-reply. Sa halip, ibinaba niya ang kanyang telepono at muling tumingin sa papalubog na araw. Ang kwento niya kay Gabriel ay tapos na, ngunit ang kwento ni Eliana ay ngayon pa lang nagsisimula. Outro music fades in. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Ang aral na iniiwan sa atin ng paglalakbay ni Eliana ay isang paalala na kung minsan ang pinakamasakit na pagtataksil ay maaaring maging daan patungo sa ating pinakadakilang kalakasan. Ang tunay na paghilom ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa pagtuklas muli sa ating sariling halaga at sa pagbuo ng isang buhay na nakasentro sa pag-asa at pagtulong sa kapwa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig.
Kung mayroon kayong mga saloobin o komento tungkol sa ating kwento, huwag po kayong mag-atubiling i-share sa comment section sa ibaba. Anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.